Kabanata 13, Feelings. It bothered me so much, I couldn't get it off my mind. Oh, sorry. Agap ko, nung pagkatapos buksan ng pintuan ay naabutan kong may kausap si Hades sa kanyang opisina. Isang babaeng maganda at hula ko'y kasing edad niya nga. She's pretty in her green vintage dress and her curls. May isang malaking designer bag sa tabi at ayon sa tsaa at cake na nasa harap, nararamdaman kong kanina pa ito. Sorry, sabi ko at umatras para sana bumalik sa labas. So the secretary learned, so he never told me he's with someone. Kung alam ko lang kanina, hindi na ako pumasok kaagad. Dahil sa gulat ko, bahagya akong nabitawan ang mga dalang libro. Nagkalat iyon sa bukana ng pintuan. Kinagat ko ang labi ko at isa-isang pinulot samantalang palapit na si Hades sa akin. Magkausap sila noong babae kasama sa sofa at dahil medyo seryoso, tingin ko kailangan wala ako roon. Sorry, babalik na lang ako bukas. Sabi ko dahil ayaw ko namang bigyan siya ng pressure na dahil babalik ako mamaya, kailangan niya nang tapusin ang usapan nila ng kung sino mang bisita. No, you can wait here, sa lamesa. Sabi niya sabay pulot na rin ng ilang nagkalat na libro. Hindi na. Gagawa lang naman ako ng assignments. Sa bahay na lang. Baka may itulong ako, kaya rito ka na. Titingnan ko. Natawa ako, sabay iling. Literature lang naman ang assignment, kaya ayos lang. I insisted. Sa kalagitnaan ng usapan namin ni Hades, hindi ko napansin na tumayo na pala ang babae. She politely smiled at me and then to Hades. I guess that's enough for today. I've been here for hours, and I'm sure you have other things to attend to, Hades. The woman really looked so pretty and classy. Pamilyar siya at sa tono ng kanyang pananalita, alam kong galing din siya sa isang magandang pamilya. Maybe I met her somewhere. I just couldn't seem to place her. Thank you, Sin. Hades said politely. Gusto kong sumingit dahil nakakahiyang naiistorbo ko ang pag-uusap nila. Kaya lang, kung sisingit pa ako, mas lalong nakakahiya. Nasa pintuan pa rin ako. Hindi rin gumagalaw si Hades. Hawak ang mga libro ko at hinihintay ang pag-alis ng bisita. The woman looked at me for a while before she smiled and looked at Hades. It's nice to see you again, Hades, after college. I hope I can visit here always now that I'm back from the US. I'll stay here in Manila for good. Yumuko ako ng bahagya. I feel like an intruder for being in the middle of this supposed private conversation. Sige na, umupo ka na roon so you can do that. He commanded sabay tingin sa aking mga libro. Gusto kong umapila pero hindi ko nga gustong humaba pa ang usapan. Tahimik na lang akong sumunod. I heard him saying his goodbyes to the woman. She is probably his classmate back in college. Hindi na ako nang usisa pa. Nilapag ko na lang ang mga gamit ko sa round table sa tabi ng malaking bintanang salamin. Hinatid ni Hades sa labas ang babae kaya ilang sandali akong nanatili sa opisina na mag-isa. I started doing my homework like usual. Bumalik na si Hades at tinabihan na ako sa lamesa. Maiksi lang ang assignment at magbabasa-basa lang sana ako para bukas. I smiled at him guiltily. Hindi pa rin natatanggal sa isipan ang nangyari kanina. Sorry, did I disturb you? Hindi nagsabi ang sekretarya mo na may kasama ka kaya napadiretso ako. Cynthia is just a classmate. Kauwi niya lang kahapon galing ibang bansa kaya napabisita. We're not talking about anything important. He explained. Kauwi kahapon galing sa ibang bansa? I smiled and tilted my head. Ilang taon siya sa ibang bansa? 2 years, I think. Hades' eyes watched my every move. Nag-iwas ako ng tingin at tumango-tango. 2 taon sa ibang bansa at si Hades ang binisita niya kinabukasan ng pag-uwi? That's long. For school? Work. Oh. What's your assignment? You need help? Ganoon ang madalas nangyayari sa mga sumunod pang araw. Bumisita ulit ang babae ngunit hindi rin nagtagal. Siguro'y nang nakita akong nasa opisina na, nagpa siya agad na sa susunod na araw na lang babalik. I can't decide if I wanted to be there every day to disturb them or just let them be instead. Ikaw pala yung nasa opisina ni Hades kanina? Akala ko naman yung si Architect Caceres ulit, yung madalas bumibisita rito. Ngumiti si Daddy.
Tahimik akong nakaupo sa sofa sa harap niya. Nakahilig siya sa upuan at ilang sandali na lang sasabay na ako sa kanya pag-uwi. Buti at hindi nairita sa'yo si Hades, Felicia. At mukhang ngayon nakakasira ka pa sa diskarte niya. Lagi kang naroon kaya hindi siya makaporma roon. My eyes stayed on Daddy's starred face. Hindi ko inasahan na sasabihin niya ito at ang dati ng magulo kong utak ay mas lalo pang gumulo. Hindi ko nga lang ipinakita sa aking mukha. I always look confident and unbothered. Architect Caceres, Dad? Yung classmate niya? Classmate niya ba yon? Oo, iha. Anak iyon ni Engineer Caceres ng CCI Corporation, kaya kilala ko rin. Sila po ba? Nagdadalawang isip kong tanong. Hindi ko alam, pero iyon nga ang usapan dahil madalas na bumisita. Si Daddy sabay hilot sa kanyang sentido. Mukhang pagod na pagod. Alam mo na, lagi nang inaasar dahil patapos na rin yan sa masters niya. Kaya iniisip ng iba na ang susunod pag-aasawa na. Hindi ko namalayan ang sobrang diim pagtiim ng bagang ko. Daddy sighed and then looked at me. Nag-iwas ako ng tingin at bumaling sa mga librong kaharap. So my presence seems like a hindrance of something? Even to my father? Hindi ba parehong gusto ng mag-asawang Riago na mag-asawa na si Hades? Kung nalaman kaya nilang ilang beses kong naistorbo si Hades at si Architect Caceres, ano kaya ang iisipin nila sa akin? And is Hades just too polite to stop me from going there? Should I take that initiative? But I like him. Nalilito sa talagang gagawin ko, mas naging klaro iyon nang sa sumunod na linggo ay ganoon pa rin ang arrangement. I was already in Hades' office when Cintraya Caceres arrived. Napansin ko agad na hindi talaga siya gaanong komportable na may ibang tao. Kung sabagay, ako man ay gustong umalis tuwing may ibang kakausapin si Hades. To make her more comfortable, I minded my own business like usual. Titig na titig ako sa sinusulat at nagbabasa-basa pa na para bang hindi nakikinig sa usapan. Daddy actually wants to invest on VHRV. Idodonate niya raw ang commercial lot namin sa Taguig. Nasabi na ba ni Tita sa'yo ang tungkol doon? Yes, he told me last week. The lots are very commercial and Papa is thrilled to have it. Mabuti naman kung ganoon. I can't wait to be more active here. Idiniin ko ang pagkakasulat ko sa aking notebook, just rewriting some notes with a better handwriting. Here are you, Felicia, still writing your homeworks while the woman after him are investing on his business. Kailan ba ako lalaki at tuluyan ng maging profesional? Ang tagal naman. Thinking about the years in college, I feel determined. Mabilis lang ito kapag mag-aaral akong mabuti. Hindi ka na babalik? Hindi na. I always want to stay here for good and settle down too. Kaya baka talagang dito na ako. Halos pumutok ang puwet ng sign pen ko sa diin ng pagkakasulat ko. Namilog ang mga mata ko at tinignan ko kung nabutas ba ang papel na sinusulatan. Excuse me, Engineer Riego. Pasensya na po, pero pinatawag ka sa meeting kasi may problema raw sa data. Sorry po. Ang sekretarya niya. Tumayo ang bisita ni Hades. Hindi ko sila nilingon. I continued writing like nothing really happened. I'm sorry, Cintraya. I have to attend to this. No, it's okay. I have to go now anyway. Babalik na lang ako. Hindi ko pa rin sila nilingon. Sanay na rin naman akong naghihintay dito. Naririnig kong lumalayo ang boses nila. Siguro palapit na sa pintuan. Then I heard the door swung open. See you next time, Hades. Then Hades proceeded to talking to his secretary. Sinarado ang pintuan at naiwan akong mag-isa. I loosened up and my eyes darted on the empty doorway. Umirap ako at gustong tawanan ang sarili. Ganito na ba lagi? Well, she was not here yesterday so I can still deal with it. Tama kaya itong ginagawa ko? 15 minutes and Hades is back from the meeting. Hindi ko na siya nilingon nang pumasok at nagpatuloy na lang sa sinusulat. Naupo siya sa tabi ko, gaya ng madalas kapag kami na lang ang nasa opisina. Homework? I smiled. Just rewriting notes. Tapos na ako kanina. You have a pretty penmanship, he said. Ngumusa ako at bahagya nang na-conscious kaya tumigil sa pagsusulat.
Nilingon ko siya at nakita kong nakatingin pa rin siya sa notebook ko. Naisip ko ang sinabi ni Daddy sa akin noong nakaraan at ang madalas nga na pagbisita noong classmate niya rito. I don't want to sound too concerned or what, so I decided to make it light. I'm always good at that anyway. Ang ganda talaga noong classmate mo. I like her shoes today. It complemented her dress so well. Hades' thick brows furrowed. His dark eyes remained mysterious. Hindi man lang nakihalo ang expression niya sa magaan kong tanong. I didn't notice. Pumangalumbaba ako. His expressive eyes followed like a slave to my every move. Nagtaas ako ng kilay. Actually, she has a pretty good fashion sense. Napansin ko sa mga damit niya. She's an architect, right? That explains why she's also good with colors. Hindi kumubo si Hades. Now this is slowly getting harder. Normal boys would praise her too, lalo na dahil tinitrigger ko iyon. She must be pretty back in college too, is she? Tanong ko para tuluyan na nga siyang magsalita. Yeah. Yeah? And he answered it while watching me closely. Hindi mo niligawan? Shit, that wasn't a slip, alright? It's part of the conversation. Napainom tuloy ako ng tubig. No. Ang tipid naman sumagot nito. Something's fishy. Why isn't he elaborating on it? Baka kafling niya iyon kaya mukhang ayaw niyang pag-usapan. At bakit niya naman ayaw pag-usapan? Ano naman ngayon kung pag-usapan naming dalawa? He should be comfortable. He thinks I'm just a friend or a little sister, so what's stopping him from telling me that? Are you done with your notes? He asked. He's really avoiding this talk. Parang pinipiga ang puso ko habang naiisip na may nakaraan nga sila ng babaeng iyon. I remembered what my dad told me. I remembered what his parents want from him at this point. And then I remember how pitiful I am to like him and at the same time pursue him by coming here even when he's busy with her. But of course, I did not let it show. My expression didn't change and my tone didn't shake. Ipagpapatuloy ko na lang next time, hindi naman gaanong importante. Bakit hindi mo niligawan iyong si architect? You find her pretty and she seems kind. Where is this going, Felicia? He fired. Kinabahan ako. Parang dagang nahuli sa patibong, umayos ako sa pagkakaupo pero bumawi agad dahil ayaw na magpahalata. And also, Felicia, hindi ko na malaya na nagbago na ang tawag niya sa akin. O ngayon niya lang ba ako tinawag ng ganoon? And only when he sounds furious too. He's reprimanding me for pursuing this too much. It's a sign that I should stop there because it's his personal life. I'm just saying, bagay kayong dalawa. Agap ko. Hindi siya kumibo. Madilim lang akong tinitigan at kung kompletong pangalan ko ang tawag niya kanina, ibig sabihin na ubos na ang pasensya niya sa ginagawa ko. At kung hindi lang din naman ako makulit at nananagad, sana pinutol ko na ang usapan pero hindi ko na kaya magkunwari. She's pretty and classy. She's rich and maybe brilliant too. Hindi ba gusto na ng parents mo na mag-asawa ka na? If you court her now, kalaunan mag-aasawa na kayo. I told you, I'm not marrying anytime soon. My lips parted. Nasabi niya nga ito sa akin pero hindi naman tumatak sa isipan ko. Why? You're earning at patapos ka na siguro sa MBA mo. That's not enough reason to marry. It is. If I'm done with my studies and I'm earning, magpapakasal na rin ako siguro. His lips twisted. My heart raced more just by looking at his dark eyes. Sino naman pakakasalan mo? An image of a torn paper with my name on it flashed in my mind. Engineer Felicia Riego. Umayos ka riyan. Ewan ko, boyfriend ko sa time na iyon. Sabi ko sabay nguso. Teka nga lang, at bakit ako naman ang pinag-uusapan kung gusto ko lang naman marinig ang mga sagot niya sa tanong ko tungkol kay Architect Caceres? Maybe I should marry too. Bahagya ako nagulat sa sinabi niya. Ito ang hinihintay ko pero bakit parang mas lalong sumama ang pakiramdam ko? Si Architect Caceres na ba? Gigil kong tanong, hindi malaman kung ano pa ang pwedeng maramdaman. I don't know. What do you think? Napakurap-kurap ako.
Humilig ako sa backseat ng upuan ko. Nagtaas naman siya ng isang kilay. I just told you. She seems amazing. He smirked. He licked his lower lip and I realized I got burnt by my own questions. Parang kumalat ang pait sa aking puso. Alam kong ito naman talaga ang gusto kong marinig sa kanya. Ito ang bumagabag sa isipan ko nitong nakaraang araw at ngayon ito na nga ang mga sinasagot niya. I should stop coming back here. It's stupid. At bakit nga ba ako bumibisita rito? Homework? Read engineering books? Why, Felicia? Wala ba sa bahay yan? Bakit dito pa? Kasi gusto mo siya. Aminin mo na, gusto mo nga siya. Alam mo lang na hindi pwede dahil sa mga circumstansya pero ginusto mo rin namang bumisita at makigulo sa kanya para pigilan siya sa pakikipag-girlfriend kahit kanino. I never pursued anyone my whole life but I did with Hades. Paulit-ulit pa nga akong bumalik sa site para sa kanya with an excuse. Ngayon, narito naman ako sa opisina niya. I should check her out, ha? Yes, you should. Bagay ba talaga kami? Pwede siyang girlfriend ko? Oo naman. Nakatingin na ako sa mga gamit ko sa lamesa ngayon. Sa nanginginig na kamay, dahan-dahan kong sinikop ang mga libro. Should I court her, ha? When she comes back, maybe? Oh my goodness, I can't do this. This is harder than I thought. Lagi kong iniisip na magaling ako makipag-usap. Pero ngayon, hindi ko yata kayang makinig sa mga sinasabi ni Hades. That's okay. This means he forgot about my casual confession ages ago, right? So I have a choice to paint myself as someone unbothered with him. But I am so bothered right now. I can't do this conversation anymore. But I told him I like him. I like him. Jerk! Hindi ka naman niya gusto, Felicia. Kaya bakit niya isipin ang nararamdaman mo? Make her my girlfriend. Dagdag niya pa. Hindi ko na kaya. Tumayo ako at mabilis na kumawala sa lamesa. Bala kong takbuhan na lang ang usapan at hindi na magpakita pa roon. I'll recover. Give or take some years. Then I'll face him. I'll fake a stomach ache and skip his wedding. Daddy won't judge me because it's not even about his career. He chuckled. Where are you going now? Hindi na ako sumagot. Hindi na rin nagpapigil dahil sumasakit na ang lalamunan ko sa mariing pagpipigil sa damdamin. He pulled my wrist back and put a foot in front of me to stop me from going away. Shocked at that sudden moment, my heart jumped, and I couldn't stop myself from a violent reaction. Sa gulat at taranta, kakalasin ko sana ang kamay ko gamit ang isa pa, pero dahil may hawak akong libro, nabitiwan ko iyon at patapong tumama sa mukha ni Hades. Of all things, Felicia! Pumikit siya ng mariin. Natigil naman ako sa pag-walk out sa sobrang guilt. Huwag mong kalilimutan na riyago ang kaharap mo, Feli. The book slipped. Natapon sa taas ng kanang kilay niya. Kinuha ko agad ang libro na nasa kandungan niya na at nilapag sa lamesa. Hinilot niya ang kanang kilay ngayon. I'm sorry! I'm sorry! Agap ko at hindi malaman kung saan siya hahawakan. Nakahawak pa rin siya sa palapulsuhan ko. Nilapag ko ang ibang gamit ko pabalik sa lamesa. Tinabunan niya ng kamay ang isang mata at ang isa'y marahang tumingin sa akin. Sorry! Paulit-ulit kong sinabi sabay isa-isang hila sa daliri niyang nakapatong sa nasaktang kilay. Namumula ba? He asked. My face turned cold. Mabilis kong na-imagine ang itsura niya bukas sa meetings niya na may pasa sa noo. At syempre, kung uuwi siya mamaya, magtatanong sila kung ano nangyari sa noon niya. And what would he say? Hinampas ko ng libro. Do you have a cold compress? Or kahit ice at, towel? You can ask for it from my secretary. Tumango ako at mabilis na umambang magtutungo sa pintuan. He pulled me back though. Mumuso siya at tinuro ang telepono sa lamesa niya. Use the intercom. Bakit hindi ko na lang sabihin paglabas? Hindi na ako nakipagtalo dahil may kasalanan naman ako. Tumango ako at tumiretso na sa lamesa niya. Yes, engineer. Hello po, this is Felicia. Pwede po bang padala ng face towel at ice? Or kung may ice pack po?
Oh, sige, Miss Valerio. Kukuha po ako. I put the phone down. Nag-angat ako ng tingin kay Hades at nakita ko siyang nasa sofa na ngayon. Hawak pa rin ang kilay niya. Humilig ang ulo niya sa backrest ng sofa at marahang nakapikit ang mga mata. May kumatok sa pintuan. Mabilis akong pumunta. I crossed the room very fast. Sinundan ako ng tingin ni Hades pero naputol nang nasa likod na ako ng sofa. Pinuksan ko ang pintuan at tinanggap na ang dala ng sekretarya. Ayaw na siyang papasukin pa at baka magtaka kung anong nangyayari. Nakita ko si Matias na nauunat ang leeg, katitingin din sa loob ng opisina. Siguro ay nag-aalala nang nakita kung ano ang request ko. Thank you, I said guiltily and shut the door. Mabilis akong bumalik sa sofa. Nakatalikod naman si Hades sa pintuan kaya hindi nila alam na ganito ang kalagayan niya. Mabilis akong tumabi kay Hades sa sofa. Nang nakita niyang nakaupo na ako roon, pumikit na siya at ang kanang mata ay may diin pa na para bang sobrang sakit noon. Sorry, ulit ko at marahang kinuha ang ice pack. Medyo malamig iyon kaya dahan-dahan kong nilagay sa noon niya. Hinayaan niya akong gawin iyon. Nakapikit pa rin siya at sa distansya namin, nararamdaman ko ang bawat hininga niya. My eyes drifted on him and I saw him swallow hard. Dahil nakahilig ang ulo sa likod ng sofa, mas nadipina ang kanyang leeg. The way his Adam's apple waved as he swallowed. Ngumuso ako at lalong naramdaman ang pait at sakit na noong nakaraan pa kinikimkim. I didn't mean to. I'm really sorry. Napapaos kong sinabi. Hindi siya nagsalita. Natili rin siyang nakapikit. Is he mad at me now? Siyempre, sino bang matutuwa na ganito ang ginawa ko? At wala pang explanation, ha? Bigla na lang akong nagkaganito and it's all because my emotion piled up. Because of it, I hurt him unintentionally. Sinaktan ko siya. I remember calling him jerk on my mind after answering a few of my questions. At ano naman ang masama sa mga sagot niya? Tama lang naman iyon ah. Anong pakialam ko kung may iba nga siyang gusto at magkaroon nga siya ng girlfriend? How is he a jerk for that? On top of this, he's Iriago. I hurt Iriago. I'm sorry. Matapang kong ulit habang nagpapatuloy sa paglalagay ng ice pack. Hindi mo naman sinadya. Nangilid ang luha ko. Nakakahiya at nakaka-frustrate ang ginawa ko at dahil lang ang lahat ng ito sa nararamdaman ko. I've never been this way. This is my first time and it's so overwhelming and scary. I don't want this anymore. It was fun in the beginning but right now it isn't. Hinawakan niya ang ice pack. Suminghap ako nang nakita kong marahan siyang dumilat, nakatingin sa akin. Binaba niya ang ice pack. Nalito ako bigla. Pilit ko iyong binabalik sa noo niya pero natili ang kamay niya sa sofa. I'm sorry. Ulit ko pa dahil pakiramdam ko hindi magiging sapat ito. I should be the one apologizing for this. I guess I made you upset. The reason why you wanted to get away. Diretsahan niyang sinabi. I'm sorry. Umiling ako. I know my main problem. I acknowledge it. My main problem is my feelings. I like him but I know I can't be with him. My choices have always been only two. Avoid him and accept when he gets a girlfriend or stay here with him and accept when he gets a girlfriend. Ang resulta ng dalawang pagpipilian ay pareho lang na masakit para sa akin. Hindi ko alam kung saan ako lulugar o kung may lugar pa ba ako. He knows what I'm feeling for him from the very beginning, and I could only hope he forgot about it. But today, I'm going to refresh his memory dahil mas gugustuhin kong sabihin itong muli ngayon habang wala pa akong inaapakang tao at ngayon para wala akong pagsisihan sa bandang huli. Gusto kasi kita at ang hirap-hirap lumunok. Nagbabara ang lalamunan ko at hindi ko na alam kung tama pa ba ito. Bahala na. So, what if he's Iriago anyway? May nakakahiya pa ba sa nangyari? Hindi ako komportable na pinag-uusapan natin iyon. I said all of that clearly, para ako natutunaw. Nakatingin siya sa akin ngayon habang ang mga mata ko'y nasa ice pack. Kinukurot ng mga kamay ko iyon at marahan namang nakapatong ang kamay niya sa mga daliri ko. Bukod sa kahihiyang nadarama, nakaramdam din ako ng paggaan ng loob.
Parang ang mga naipong nakadagan sa akin nitong nakaraan ay unti-unting nawala na parang bula. It feels good to say how I feel. I always say what I feel. Kay Hades lang, simula noong nalaman ko na Riyago siya, hindi ko na kayang aminin iyon. Ngayon lang ulit. Alam ko. He said quietly, without hesitation. My eyes remained down even when I was a bit taken aback. That's why I don't understand. Why do you want to talk about it? Nagulat ako nang tinapon niya sa face towel ang ice pack. Napaangat ako ng tingin sa kanya at nakitang hindi naman namumula ang noon niya. Walang kung ano roon. Then my eyes went to his. Nag-iwas siya ng tingin. If you like me, why would you want me to get a girlfriend? Himuko ako at tahimik na natulala sa mga kamay ko. Because that's what you want. And your parents want. What do you know about what I want? Iritado akong nag-angat ng tingin sa kanya. I feel like he's being a jerk in the middle of our conversation a while ago and right now. I don't know anything about you, alright? Kaya malay ko kung gusto mo siya. Bulalas ko na. You just said that I want to get a girlfriend. Bakit? Ayaw mo ba? Irita na naman ako. He smirked. Kasi sabi mo lang kanina na gagawin mong girlfriend yung classmate mo Because you can't stop talking about it. Hinarap niya palalo ako ngayon. Teka lang, nalilito ako. So, marahan kong ulit. Ano ba talaga? Interesado ka roon o hindi? Lumapad lalo ang ngisi niya. His eyes were menacingly dark. I realized his forehead isn't really hurt. I pouted. Buti na lang, hindi siya nasaktan. Pero ang daya rin Hindi. Ngumuso ako, hindi maitago ang kaunting saya. Kanina lang ang lungkot ko. Parang ilang linggo akong malungkot Tapos ngayon, di paano na yun? Kailangan mong mag-girlfriend? Hindi pa, bata pa ako. Sabi niya sabay taas ng isang kilay. Umismid ako. Bata raw. Then maybe, while he's single, I can be around here, Can I stay here? Kapag may girlfriend ka na o may gusto ka ng babae, iiwas na ako rito. Pero habang wala pa, bibisita ako. Deal? His lips protruded, can't hide his smile again. And from now on, you're not allowed to hide what you really feel. Dagdag niya.